Bakit po ba natin kailangan magpatawad? Sa akin pong sarili, kasi sa nangyayari sa buhay namin at katulad po nung anak ko po, kaya ko po nagawang magpatawad sa nangyari po na yon na binaril yung anak ko ng pulis. Gawa po ng nakikiusap po sa akin yung asawa at mga anak. So ngayon po, dati, nung hindi pa ako nasama dito ni Sister Norma sa CFCI, talagang gusto ko gumanti. Gusto ko mag-ipon ng pera para maghanap ako ng papatay din sa pulis. Talagang pinagtitigasan ko yung sarili ko, gaganti talaga ako, sabi ko. Pero nung naano na po ako ni Ate Norma po, nang pinuntahan ako sa bahay, pinaliwanag niya, nalaman niya kasi yung problema ko, at saka ayaw kong lumabas ng bahay, ayaw kong makipag-usap sa mga kapitbahay ko dahil gusto ko talaga, iniisip ko lagi sa sarili ko, gaganti ako. Sabi nga ng asawa ko, wag mo na isipin yan. Pero sabi ko, hindi, masakit para sa isang ina, pinalaki ko yun. Di bali sana kung namatay sa sakit. Pero po, nung mga panahon po na yun na lagi na akong pinuntahan ni Ate Norma, niyaya ako dito sa CFCI, pinaliwanagan niya po ako. Nung apat na hearing po kami, para pong umaano na yung puso ko doon sa pamilya po ng pulis. Dahil po nakita ko po buntis yung asawa, mga anak, at yung mga anak po ay grade 6 pa lang yung panganay, 3 po yung anak niya. So para po akong naano yung puso ko, parang naawa na naman po ako dahil sabi ko, siguro alam naman ng Diyos ka ako, naghanggan doon na talaga yung buhay ng anak ko. Sabi ko, talagang hanggang doon na lang siguro, sabi ko, kaya pwede na sigurong tanggapin ko na tong nangyari na to, sabi ko, basta kasi inisip ko po marami pang maaanuhan yung pamilya niya, yung mga anak niya po maliliit pa po, gusto ko maranasan man ng pamilya niya na magkaroon ng buhay na maganda at saka hindi na po sila mag-aalala kung sakaling mapatawad ko na po dahil hindi na rin pa ako mag-iisip na gumanti pa. Kaya po nung mag-last hearing po kami, talagang nagdesisyon na po ako kahit na magalit sa akin yung mga anak kong iba, yung asawa ko, ako na po nagdesisyon sa sarili ko dahil sabi ko, ako naman lahat kumikilos, ako naman lahat naghaharap sa husgado. Kaya nagdesisyon na po ako na ipatawarin ko na yung nangyari sa anak ko. Kaya po nung ano po, pero hindi ko po lahat po napatawad kasi ang gusto pa ng mga asawa, pati doon sa krami, patawarin ko para maibalik pa siya sa pagkapulis. Yung po ang hindi ko pa siya napapatawad ngayon sa ganyan. Siguro kung tuloy-tuloy pa ako dito sa CFCI at ito ang tema natin sa pagpapatawad, maaaring unti-unti ko na po siyang mapag-aralan uli kung paano ko bang mapapatawad pa siya. At saka po yung isa pa po, yung nasaksak po yung pamangking ko dahil ako na po nagpalaki sa kanya, nag-alaga hanggang binata na po, 17 years old. Nasaksak lang po ng nakaraan, nagtapon ng basura. Ngayon, napagtripan siya po doon sa highway. Nasaksak siya ng 5 beses. Ngayon, nag-usap naman po kami sa headquarters. Ngayon, nung dumating po yung mga magulang, parang nadaig na naman ako sa awa dahil nakita ko yung isa, byuda. Yung isa, maliliit pa yung anak, yung magulang po. Ngayon, nag-aalala daw sila kung saan-saan na pumupunta yung mga anak nila, hindi na nila nakikita. Di, sabi ko na lang, sige kako, basta yung gastusin sa pagpapagamot, tulungan nyo ako. Pero nabigo pa rin po ako dahil kahapon po, nag-hearing kami, hindi rin sila sumunod sa usapan. Pero pinatawad ko na sila dahil ito nga parang nabunutan na ng tinik yung dibdib ko dahil sa napakinggan ko po ngayon sa ating pinag-aralan sa Ebanghelyo po ng pagpapatawad po. Kaya tuluyan ko na po talagang pagpapatawarin po yun dahil siguro naman may mararating naman akong magandang kinabukasan dahil kay Lord nagawa ko silang pagpatawad. Yan lang po.